Ay, pwede akong tanong. Yes, please. PPA? Okay. Mabilis lang to. Ready ka na? Huminga ka na malalim. Inom ka ng tubig. Hindi ako bibiro. Inom ka ng tubig muna. Okay. Bumili kayo ng body-worn cameras noong 2020. Okay. Kanino po kayo bumili? Ilang units at magkano per unit? With your permission po, Your Honor. Tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin. Wala po sa akin yung handang numero. Okay. Saan? Bigyan kita ng clue. Isang unit nagkakahalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body-worn camera. Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero parang napakalaki po yata. Hindi. May akong dokumento. 879,000 pesos isang unit. Although ginestify nyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga requisitos, pero still 879,000 pesos one unit lang. At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Tama po, Your Honor. In fact, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating National Port Surveillance Center po. Meron po tayo, ito pong body-worn cameras po natin, integrated po ito doon sa regular po nating surveillance system sa CCTV po. Ito po, dala-dala po ito ng mga port police po natin, Your Honor. Sige, integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang capital lamang nito ayon sa SEC ay 10 million. And yet, nabigyan nyo ng kontrata na almost $1 billion. At pinuntahan namin tong kumpanyang to, apartment. Wala kang ginagawang due diligence. And, sumagot. Dati na itong na-flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Kung nag-check lang sana kayo, pinuntahan nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan-daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman ninyo na ito ay nagbenta ng defective na mga equipments sa EMB. Your Honor, with your permission. Ipaliwanag ko po, Your Honor. Ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng under Republic Act 9184. At katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Ito, 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, magkano yan? Your Honor, yun po kasing, yung pong kung 168 million po yan, at i-verify ko po, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na So, ang binabayaran po natin po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet. Sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon. Pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami niya explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Sana nilubos-lubos nyo na lang, ginawa nyo lang sigurong 1 million. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan October 20, 2022. Noong August 19, 2021,
bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million in the amount of 168,680,000. Yan na yan. 1 million pumapatak bawat isang unit. 10 million lamang paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-iskandalosong amount to. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po ng PPA, katulad po ng ibang ahensya, bago po kami mag-budget, gumagawa po yan ng canvas po, nagtatanong po yan Okay, gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang bibigyan nyo ng kontrata. Tama, due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daan-daang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang nag-opisina. At ang paid up capital lamang ay 10 million. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement, ito una ipaliwanag ko po ito po bago po tayo nagbayad dito na deliver na muna po lahat ng equipment, hindi po tayo at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung pong kung yun Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi bago na bayaran ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check sa background ng company na binigyan nyo ng pagkalaki-laking kontrata. Number one yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi karapat-dapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin, apartment, ang address niya, ng kumpanya. Your Honor, thank you po. Pero po kasi, sa proseso po kasi ng pag-bidding po natin, na yun din po sa... Sir, bago kayo magpa-bid, dapat chinecheck yung company, di ba? Di ba magsasubmit ng mga ng proposal ang mga kumpanya para sa bidding. Di ba dapat malang inimbestigahan nyo sino ba itong mga kumpanya na bibid sa amin? You should have done at least some research. If you did that, then this would have not been qualified kasi malalaman din nyo na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. Your Honor, maraming salamat po doon sa suggestion. Moving forward po, we will take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po, sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung pre-procure po yan, tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184 at sinisigurado naman po natin na lahat po ng... Anong nakalag 9184? Well, una po, Your Honor, number one, meron po tayo nire-require na base po doon sa kontrata na ating i-award. Kasi po hindi naman po tayo nag-check until after po post-qualification. Kasi hindi po natin alam hanggang sa actual na araw po na ihuhulog po nila yung kanya-kanilang bid kung sino po yung mga kontratista na magpa-participate po sa bid. Pagkatapos po at mabuksan po yung bid, kung sino po nagka-qualify po doon sa dokumentasyon nila at pumapasok po doon sa authorized budget for the contract na doon po magkakatalo bago po buksan yung financial bid, doon pa lamang po chinecheck kung kwalipikado. Marami po doon na di-disqualify. Okay. Sino po yung mga nag-bid aside from Boston Home? Pwede kong mamarapatan nyo po, Your Honor, we can submit po to your office. Yun po nga minutes po nung Bids and Awards Committee meeting po, particular po doon. So sabi mo, seal bid, right? And then bubuksan, and then kung sino yung pinakamababa, yun pipiliin nyo, and then you would do post-qualification. Yung normally po, kung sino po, lahat po ng kwalipikado, hindi po necessarily yun po yung, kasi po may mga nagbibid na maaaring mas mababa ang bid nila. Pero... Hindi nga sir, paiksin ko na. Okay, sige. Binuksan nyo yung lahat ng mga nagbid, and then minanalo na. Ito na nga, yung Boston Home. So, once na-determine nyo na panalo itong Boston Home because siya ang pinaka-lowest bidder, mag-imbestiga na kayo, tama? Lowest qualified bidder po. Lowest qualified. Yes po. Mag-imbestiga na kayo. Magpo-post qualification po, Your Honor. Post qualification. Sinong gumagawa ng post qualification? Yung post qualification po, Your Honor, meron pong technical working group po. Yung Sino Bids yung and Awards technical Committee. working group?
Yung pong technical working group, taga ano din po yan, taga ahensya din po yon. Hanggang ngayon, sila ba ay nakaupo pa rin dyan? Maaari po, Your Honor, since kung 2020 po yan, maaari pong may iba po dyan ay nakapag-retiro na po. Wala na. Secretary Lopez, sibakin mo mga to. I'm asking you, imbestigahan mo to at sibakin. Dahil may kuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Really. Kahit na ano pang palusot mo, Mr. Santiago, hindi ka tanggap-tanggap yun. Post-qualification, sabi mo, Bids and Awards Committee, mag-imbestiga. Kung nag-imbestiga kayo, malalaman nyo na ito ay nagbenta ng mga defective equipment sa EMB. Bago nyo sana talagang totally gino yung kontrata. Pangalawa, pinuntahan nyo sana ang address nito at malalaman nyo isang apartment lang ang opisina niya. Pangatlo, malalaman nyo na yung kanyang paid up capital ay 10 million lamang. Di ba, sir? At pang-apat, grabe naman, 879 million. Yung unang batch, 879 million pesos bawat unit. And then, the following year, tumaas 1 million pesos per unit. Kahit paano sabihin mo, sir, na may mga dagdag-dagdag kung ano-ano, mga nasa surveillance, program, etc., still, it doesn't make sense. Totoo yan, sir. Pumunta ka ng Shopee, 6,000. All in na yun. Ito, 1 million. Sir, Mr. Lopez, Secretary Lopez, I want you to investigate this anomaly. Mr. Chair, Meron anomaly. Go ahead po. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this, especially the post-qual of the TWG and the BAC, Mr. Chair. Okay. Naku, baka mapapalitan ka rito, Mr. Santiago. Dito, very anomalous tong nangyaring transaction, Secretary, between tong Boston Homes and yung PPA. Please investigate. Yes, Mr. Chair. And heads must roll. Yes, Mr. Chair. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Chair.